Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, ano sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Magre-resign na nga ba si Vice President Sara Duterte? Ito ang tanong na ngayon ay mabilis na kumakalat sa social media. Ngunit sa gitna ng samot-saring espekulasyon, isang House Prosecutor ang nagsalita at tila binasag ang mga ulat. Ano nga bang ang tunay na nangyayari? Alamin natin. Magandang araw, mga kaartikulo. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakamaiinit at pinakabagong balita. Mainit na usapin ngayon ang kumakalat na balita na umano'y maaaring magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy ang impeachment trial laban sa kanya. Ngunit ayon kay House Prosecutor at Kongresista na si Terry Ridon, wala siyang nakikitang dahilan upang mangyari ito sa kasalukuyang yugto ng proseso. Sa kanyang naging pahayag, sinabi niya, bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Ang nasabing pahayag ay agad na naging usap-usapan sa social media at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ipinaliwanag pa ni Ridon na nasa unang bahagi pa lamang ang impeachment trial. Aniya, marami pang mahahalagang pangyayari ang inaasahang magaganap sa mga susunod na pagdinig. Kabilang dito, ang posibleng presentasyon ng mga dokumento, testimonya ng mga testigo at iba pang ebidensyang maaaring iharap ng magkabilang panig. Isa rin sa mga binanggit ni Ridon ang posibilidad na maipresenta ang mga financial records na sinasabing mahalagang bahagi ng kaso. Dahil dito naniniwala siyang hindi pa ito ang panahon upang pag-usapan ang posibilidad ng pagbibitiw ng Vice Presidente. Sa kabilang banda, hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte na nagpapatunay sa mga kumakalat na balitang siya ay magre-resign. Dahil dito nananatiling espekulasyon lamang ang mga ulat na umiikot sa social media at hindi pa ito kumpirmado o kinukumpirma ng mga otoridad o ng mismong kampo ni Vice Presidente. Patuloy namang sinusubaybayan ng publiko ang bawat pagdinig sa Senado dahil inasahang mas marami pang ang mahahalagang impormasyon ang ilalabas habang umuusad ang impeachment proceedings. Marami ang naghihintay kung ano ang magiging susunod na hakbang ng prosekusyon at ng depensa at kung paano ito makaaapekto sa magiging direksyon ng Pilipinas. Sa mga susunod na araw, posibleng maging sentro ng diskusyon ang mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Dahil dito maraming mamamayan ang patuloy na sumusubaybay sa bawat pagdinig upang malaman kung ano ang magiging epekto nito sa buong proseso. Mahalaga ring tandaan na ang impeachment trial ay isang legal na konstitusyonal na proseso. Ang magiging resulta nito ay nakabatay sa mga ebidensyang ihaharap sa mga testimonya ng mga testigo at sa magiging pasya ng Senado bilang impeachment court. Ikaw, ano masasabi mo sa video natin ngayon? Pwede ka mag-comment sa comment section at huwag kalimutang mag-follow at i-subscribe ang artikulo. Maraming salamat.